Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Matapos ang pagkamatay ng model at content creator na si Gina Lima, natagpuang wala ng buhay ang ex-boyfriend nitong si Ivan Cesar Ronquillo. Babala po, sensitibo ang balita, may maselang paksa ukol sa suicide. Narito ang report. Sa patuloy na investigasyon ng Quezon City Police District o QCPD sa pagkamatay ng model at content creator na si Gina Lima, 23 anyos, ngayon naman natagpuang wala ng buhay ang ex-boyfriend nito na si Ivan Cesar Ronquillo. Ayon sa La Loma Police Station, posibleng suicide ang sanhi nang matagpuan sa kanyang condominium kaninang umaga. Dinala pa sa Quezon City General Hospital si Ronquillo pero idineklara siyang dead on arrival matapos subukang i-revive ng mga doktor. Matatandaan nitong linggo nang isugod ni Ronquillo ang ex-girlfriend nitong si Gina Lima sa Quezon City General Hospital. Ngunit idineklara ring dead on arrival. Ayon sa QCPD, nakasaad sa affidavit ni Ronquillo na nag-inuman sila ni Lima noong gabi ng November 15, Sabado. Umuwi umano sila sa kanyang condominium kinaumagahan at sabay na natulog dakong tanghali. Pagkagising ni Ronquillo bandang alas 8 ng gabi, ginising umano niya si Lima ngunit wala itong tugon. Dahil dito, agad siyang tumawag sa kanyang ama at dinala ang model sa ospital. Batay sa initial medical report, cardiorespiratory distress ang itinuturong sanhi ng pagkamatay ni Lima. Ayon pa sa pulisya, wala namang indikasyon ng pananakit at hindi rin magulo ang loob ng condominium. Taliwas sa naunang ulat na sinasabing binugbog umano si Lima ng kanyang ex-boyfriend. May nakita mang ilang maliliit na pasa sa mga binti ng biktima pero walang indikasyon ng strangulation o suffocation matapos suriin ang lieg at mukha ng content creator. Iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na drug-related ang pagkamatay ni Lima matapos makakuha ng mga tableta at kush marijuana sa kondominium ng lalaki. Patuloy ang masusing investigasyon ng QCPD sa magkakahiwalay ngunit magkaugnay na pagkamatay ng dalawa. Ang kanilang mga labi ay isasailalim pa sa masusing forensic examination upang matukoy ang kumpletong dahilan ng kanilang pagkamatay. Hinihintay din ang resulta ng autopsy kung may foul play sa pagkamatay naman ng modelong si Lima. Pinasisinungalingan ni Lucas Bersamin na nag-resign siya bilang Executive Secretary matapos madawit sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Lunes nang inanunsyo ng palasyo ang pagbibitiw sa pwesto ni Lucas Bersamin at Amena Pangandaman dahil umano sa delikadesa matapos silang madawit sa umano'y anomalya sa flood control projects. Pero ngayon, pinasinungalingan ni former Executive Secretary Lucas Bersamin ang naturang pahayag. Ayon kay Bersamin, sa lungat sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro, wala siyang ipinasang resignation letter at sinabihan lamang siya ng isang malapit na kaibigan na kailangan niya nang umalis sa posisyon. Masarap pakinggan yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President to replace me. Kasi that is the nature of my tenure at the pleasure of the President. Mariin din niyang itinanggi na sangkot siya sa umano'y budget insertions na nagkakahalaga ng 52 billion pesos sa budget ng DPWH sa ilalim ng 2025 national budget. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin. Pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Hindi namin kasama sa aming trabaho yan. Kung batay lang sa mga kwento ni Saldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko kagad. Alam mo, naging judge, abogado ako at naging judge ng matagal. Itong mga
bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Sinabi rin ni Bersamin na imbis na puro pasaring, ay sampahan na lamang siya ng kaso para masagot niya ang mga alegasyon sa korte. Umapela siya na patunayan na lamang ang mga paratang at huwag puro chismis at paninira. Chief Justice ako dati, wala akong skandalo, bahid ng kalukuhan. At ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay niyo ako sa ganyan, idadawit niyo ako. Patunayan niyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman, wag naman. Dahil ang social media napakabilis na makasira. Kasunod ng panawagan ng oposisyon na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa alegasyon ng korupsyon at paggamit ng iligal na droga, nagpahayag ng patuloy na suporta ang ilang grupo sa kanya tulad ng League of Cities of the Philippines. Sa pahayag ng LCP na pinamumunuan ni San Juan City Mayor Francis Zamora, suportado nila ang layunin ng administrasyon, partikular na ang pagpapalakas sa LGU na mapaunlad ang infrastruktura, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Sa Quezon City naman, nagsagawa kagabi ng candle lighting activity ang grupong Filipinos Do Not Yield para ipakita ang pagmamahal kay Marcos. Panawagan nila ang kapayapaan at hindi kaguluhan sa pagpapanagot sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Pero ang grupong PDP Laban, nanindigan na dapat sumailalim sa drug testing si Marcos sa pamamagitan ng hair follicle test. Anila nakasalalay sa physical at mental condition ng Pangulo ang kinabukasan ng mga Pilipino. Samantala, matapos ang balasahan sa matataas na posisyon sa ehekutibo, nanumpa na bilang bagong Executive Secretary si Ralph Recto sa harap ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Veterano ng mambabatas si Recto at naging kalihim ng Finance Department at NEDA. Kasabay niya ang panunumpa ni Frederick Go bilang Secretary ng Department of Finance, ang posisyon na nabakante ni Recto. Bago na-appoint, nagsisilbi bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs si Go mula noong January 2024. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, lalaki sa Negros Occidental pinagtataga sa leeg ng amain, patay. Signature campaign inilunsad sa Calayan, Cagayan para tutulan ang pagmimina sa lugar. At mga manlalaro na napipisil maging naturalized player ng SBP sumalang sa hearing sa Kongreso. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.